Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Gusto ko lang, meron ako ditong Taurus Ultralight. Ito. Gusto ko lang i-review ito sa inyo. Dahil ito ay dumating sa akin ngayon, mula sa ating customer, ay gusto ko lang i-review ito sa inyo para baka may gusto rin sa inyo ng mga ganitong pang carry. Okay, pang everyday carry, maganda to. So bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo umabot na sa mahigit na 48,200 plus na mga subscribers. Maraming salamat dito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakatulong naman kayo para dumami ang ating mga subscribers. Yung mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat dahil nadadagdagan naman yung ating mga revenues. Dahil ang kita ng ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin makapag-aral. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan itong number na ito para bumili ng baril. Mag-message lamang po kayo dyan kung kayo ay may papaabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo ng ating YouTube channel. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Maraming salamat sir sa walang sawa niyong pagtulong sa ating mga beneficiaries. Okay, punta na tayo dito sa Taurus Ultralight 38 Special. So ito, napakagandang baril nito dahil ito ay, kaya ito tinawag na ultralight dahil magaan. Ang dahilan kung bakit ito magaan ay ang frame nito ay aluminum. Para tayo makasigurado kung aluminum ba talaga ang frame nito, ay gamitan natin ng magnet. Madali lang naman kasi may pintura yan, hindi natin malalaman ano yan. So pag yan ay pinatungan natin ng magnet, yan ay hindi didikit. Pero ang barrel nito ay bakal. So yan. At saka ang bulan nito o cylinder nito ay bakal. Tanging ang ano lang nito ay yung kanyang frame. So unang-una ang ginawa ko dito ay minodified ko ang grip. Ang grip nito ay ako nang gumawa dahil dati nito ay rubber ang grip nito. So pinaltan ko na. Ang kahoy nito ay galing pa sa Pilipinas. Ito ay Nara. Okay, so ayan. Para malaman lamang ninyo yung aking mga ginagawa ng mga grip. Kung makikita ninyo yan dito, halos wala kayong makikita dugtungan yan. May dugtong yan dyan. Na gitna. So magandang pagkapiting yan. At hanggang dito, magandang pagkapiting yan. Yan, nandyan ang tornilyo niya. At hanggang dito yan. At ang ano nito ay yung size ng kanyang grip ay itinama ko lamang sa laki ng kamay. So yan. So ito ay 6 shooter. Okay, 38 special. At isa sa magandang pang concealed carry ito. Magandang pang concealed carry. Ang isa pang ginawa ko dito ay nilagyan ko ng luminous color itong kanyang front sight para madali mo siyang makita. Ayan. Kumbaga madali mo siyang visible. So ang barrel nito ay, ang haba ng barrel nito ay, tingnan natin, wala akong pansukat dito nasa 2 inches lang ang haba ng barrel nito. Mga manula tayong pansukat dito. Kunin ko lang yung pansukat para eksakto. Okay. 2 inches and 1/8 ang haba ng barrel. So kaunti lang ang hinaba sa 2 inches. So makikita ninyo kung kayo titingin ng mga original na baril, titingnan ninyo dito yung kawang sa pagitan ng barrel at saka ng yan isa sa mga yan, tinitingnan yan. Kung kayo ay titingin ng
ng mga original na mga baril. Ayan o, halos walang kawang yung pagitan ng baril at cylinder. Wala kayong makikitang siwang dyan o. Yan ang isa sa mga makikita ninyo sa mga original na revolver. At pagka inikot ninyong ganyan, ito ay hindi gumaganon. Okay, isa sa mga palatandaan. Pagka ginanyan yan at ito ay gumaganon-ganon, ay isa yan sa ano. At titingnan ninyo kung maganda ba ang pagkagawa nito. Ito tinatawag na bulaklak, itong rat chest. Pagka yan ay may talab-talab dyan ng mga tool mark, ayan, yan ay isang palatandaan ng paltik. Okay? So, at ang isa pa, ito ay concave. Okay? At may cheeky ring. Yan, maganda rin yan. So, yan ang isa sa mga palatandaan ng mga original. At siyempre, makikita ninyo yung loob niyan. Kung talagang gusto ninyo makita yung loob niyan, doon mo ninyo makikita yung parts niyan pag binuksan ninyo. Pero hindi natin ito bubuksan dahil napakabago pa nito. So, at ito pati, napakagandang lumaro nito. Okay? Napakagandang lumaro. At hindi mo talaga siya makakalabit pag nakalabas ang ang kanyang bula. Ayan ang yung nag-comment sa akin na pag pumutok yung kanyang revolver, mahirap ilabas yung mahirap ilabas yung basyo kasi hindi pantay ang pagkabubutas niyan. Kumbaga hindi yung pag inilabas mo kasing ganyan at yung butas niyan ay may pabalagbag, may kaunting diferensya, hindi mo talaga malalabas ng maganda yung kanyang basyo. Ang isa pa pagka yung mga butas niya may malaki, may maliit, ay may mapapansin kayo na ang basyo niya ay hindi pare-pareho, may buntis, mayroong hindi buntis, may sikip, may luag. Yan ang kalimitan sa mga revolver. At ang isa pa ay yung kanyang butas diyan ay hindi diretsuhan. Hindi siya diretsuhan. Kumbaga pag pinasukan ninyo yan ng bala na 357, pag sinukatan ninyo yan ng bala na 357, subukan natin ito. Ayan o, pag pinasukan ninyo ng bala na 357, hindi yan papasok lahat ang 357. Kasi nga, yung basyo ng 38 ay maigsi. Ito mahabang basyo nito. So may stopper ito. Yan. So hindi ninyo mapapasukan ito ng 357 na bala. Kumbaga nakalabas ng konti yung bala. Yan ang ng 38 na special. At bagaman tiningnan ko ang review nito. Ito kung kayo ay may mga baril na ganito. Na ito daw ay sabi sa review makakahandle daw ito ng plus P na bala. Pero dahil ito ay aluminum ang frame, kung kayo ay may mga baril na aluminum ang frame, huwag ninyong gamitan ng plus P na bala. Dahil sobrang lakas yun, ang mangyayari dyan po pwedeng mag-crack dito. Pwedeng mag-crack dito yan. Yan ang karanasan ko sa mga gumagamit ng mga plus P na bala sa mga aluminum frame. Kung aluminum frame ang inyong mga revolver, huwag ninyong balahan ng mga plus P. Nasa sa inyo yan kung gusto ninyong balahan, pero madaling masisira ang frame. Nagka-crack yan dito. So yan, at ang nito, wala naman itong bala, no? Ang double action nito ay medyo mabigat. Medyo mabigat. At maganda naman ang single action nito. Maganda. Okay, napakalambot. Pero, tingnan ninyo kung merong firing pin safety block. Meron ito. Kasi, kung makikita ninyo dito, ayun yun yung kanyang safety block.
Kaya mapapansin niyo ang hammer nito, itong hammer nito dito ay hindi siya pantay, oh. Yung hammer niya, ito, ay mataas ito. Okay, mataas itong parte na ito. Kasi nga, pag ito'y pumalo, yung kanyang firing pin na safety block ay tataas para itong kawang dito ay papaluin niya yun para mag-transfer yung palo niya doon sa firing pin. So, ayun yung kanyang firing pin safety block. Ayun. Yun o, yung gumagalaw na yun. So, yun ang isa parang magandang palatandaan sa mga original na baril. So matotal, kung mga pang everyday carry, isa ito sa maganda. Okay? Pero, hindi ko ina-advise na ito'y balahan ng P+. Plus P na mga bala. Dahil medyo malakas yun, aluminum ang frame nito. Hindi ko naman inaano yung mga aluminum frame, pero wag ninyong balahan ng mga plus P. Kahit pa sabihin na pa pwede yung makakahandle yan ng plus P, madadali ang sira ng inyong mga baril kung yan ay aluminum. Walang problema kung all steel yan, hindi problema. Kaya nga ang kagandahan lang nito ay magaan. Ito ay nasa 7 ounces lang. Kung hindi ako nagkakamali. Okay? Ang pros nito ay lightweight, affordable price, 6-shot capacity, reliability for each price point. Ang cons include the snappy recoil. Ang recoil nito ay snappy recoil. For the lightweight frame, trigger that can be gritty in single action and potentially limited aftermarket support for speed loaders. May mabibili rin kayo sa mga aftermarket yung speed loaders para isang salpakan lang. Okay. Ang pros nito ay lightweight and conceivability. Magaan at magandang i-conceal, budget friendly. Yung capacity ay 6. At reliability, kahit pa ito ay budget hindi ganong kamahalan, ay reliable naman. Nakalagay dito rated plus P, revolvers rated handle, plus P ammunition. Pwede, pero aluminum, hindi ko ina-advise na pag aluminum, magbala kayo ng plus P. Pwede siguro, kung pang everyday carry ninyo, gusto nyo makasigurado, pero kung ipapapractice lang ninyo yun, at ipampaputok, para sa akin, maingat kasi ako sa gamit, hindi ko na ano. At yung front sight nito, ay pwede mong palitan. Okay? Napapalitan din. So, yan ang mga pros nito. Ang cons naman nito, yun, snappy recoil, yung trigger feel niya ay medyo mabigat sa double action, grip comfort, yan. Kaya yung grip nito pinapalitan sa akin. Kaya ako pinalitan ito. Ito ay Nara na from Philippines pa ang ano nito, ang kahoy nito. Yun is grip comfort. At speed loader, at saka maganda rin itong accuracy with rapid fire. Pwede mo rin itong iputok ng rapid fire. So, kung may ganito kayo, lagyan niyo ito ng kamukha nito, pinalagyan ito ng kulay para madaling mabisible yan. Yan. Yan ang mga nito. So, wala na akong masabi dito. Kaya kung gusto ninyong, kung ang purpose lamang ninyo ay pang everyday carry, apakaganda nito. Lalo na sa mga senior citizen. Wala na mga change magazine. Okay, siguro naman yung 6 na bala ay tatama ka na. Pero ang sabi ko nga, mag-practice din kayo. Hindi ko mo kayo ay may baril, hindi ninyo pinapractice. Baka pagdating ng panahon na kakailangan ninyo na gamitin ay kayo ay mataranta kayo. Mataranta kayo, hindi ninyo alam ang gagawin. Dapat
meron kayong plan kung ano ang gagawin ninyo, kung paano ninyo ito kung paano nyo i-execute yung mga pagkakataon na mga hindi inaasahan. Yan, meron kayo. Pag kayo ay may dala ng baril at siyempre may kasamang lamig ng ulo. Hindi ko kayo may baril ay kayo ay medyo maangas na dahil may baril kayo. Lahat yan ay ang pagsisisi ay sa huli. Okay, kaya pag kayo ay may dalang baril, lalo kayong maging mabait para iwas ang problema. Okay, so ito ang inyong piniparam si Instructor. Kung may katanungan kayo ay itanong ninyo at sasagutin natin ito sa abot ng ating makakaya. Okay, God bless us. Thank you very much. At shout out lang sa ating mga kababayan sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin ninyo. Meron na tayo dyan bagong Papa Burgers. Sa dati kong Masisyap, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Buy one, take one ang Papa Burger dyan. Okay, at shout out din natin yung ating mga community spotlight natin ngayon. Tingnan natin kung mga sino na yung ating community spotlight. Okay, tingnan natin yung mga weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenter. Shout out kay Randy, meron kang 100 plus engagement. Shout out kay De Calibre Jr., meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay OFW Palaboy, meron kang 1 engagement. Shout out kay Wallace Habis, meron kang 64 engagement. Okay? Hanggang sa muli natin video, magtanong lang kayo at pipilitin ko masagot yung inyong mga tanong. God bless us.